Nagsimula ang kwento 20 taon na ang nakakalipas noong may isang event na nagpabago sa mundo, ang Dungeon History Year 1, at ang araw na yun ay kinilala bilang simula ng isang bagong era. Sa kasalukuyan, ang bida natin ay nakaligtas at naging isang S-class hunter pa nga, pero kahit ganoon, hindi siya masaya kasi patay na ang kapatid niya, sinisisi niya ang sarili niya at sobrang nagsisisi siya sa nangyari. Ngayon, nakaharap siya sa portal at handa nang pumasok sa dungeon. Pumasok siya sa portal at nag-transform sa kanyang adventurer suit. Binuksan niya ang kanyang system window habang hawak ang kanyang bracelet at kinumpirma na isa na siyang S-rank adventurer. Ang pangalan niya ay Kyumi, 30 years old, isang level 50 S-class assassin. Sa oras na ito, kumakapit pa rin si Kyumiki sa ganoong bagay nang hindi alam ang dahilan kung bakit siya malungkot, pero minabuti niyang kalimutan muna ito sa ngayon. Pinuntahan niya ang mga teammates niya na 4 silang lahat, at ginalugad nila ang dungeon sa pamumuno ng isang swordsman. Pagdating nila sa destinasyon nila, biglang lumitaw ang isang B-class Shadow Wolf na sobrang laki at nanlilisik ang mga mata. "Hoy Kyumi, subukan mong harapin to ng mag-isa," sabi nung swordsman. Hindi nagpakita ng kahit anong reaksyon si Kyumiki at pumayag na lang sa kasama niya. Sumugod siya sa lobo at umungol ang lobo sabay padyak ng malakas sa lupa hanggang sa Madoroj ito, naamoy ng lobong ito ang kalaban. Nagtatago si Kyumi sa malaking bato at naramdaman niya ang sobrang lakas na nanggagaling sa lobong ito. Hindi niya akalain na ang ganitong klaseng normal na monster ay talagang malakas pala. Itinuloy niya ang pagsugod sa monster at sinamantala ang pagkakataon habang nakatingin ito sa ibang direksyon. Hawak niya ang kanyang dagger at balak na saksakin ang monster agad-agad. Nagawa niyang masaksak ang lobo kaya naman tumalsik ang dugo nito. Lumingon ang lobo at nakita siya nito. Pagkatapos ay inatake siya ng lobo gamit ang kuko nito, tumalsik din ang dugo niya at bumagsak siya sa lupa. Lumapit ang lobo sa kanya at umungol ng sobrang lakas na parang kakainin na siya ng buhay, pero biglang nakialam ang kasama niyang swordsman at pinugutan ang lobo ng walang pag-aalinlangan. Tumalsik ang ulo ng lobo sa likuran ni Kyumi at natulala siya nung tinanong siya ng swordsman kung bakit siya nahihirapang pumatay ng B-rank na monster. "Ikaw, sobrang hina mo para sa isang S-class, bakit hindi ka nalang mag-retire bilang adventurer?" Sabi nung swordsman, at wala siyang naisagot dahil alam niyang tama ang swordsman tungkol sa kanya. Pinigilan ng kasama nilang babae ang swordsman sa pang-ookray kay Kyumi, pero sa kasamaang palad, binyuli din niya si Kyumi sa pagsabing hindi naman daw masama ang ginagawa ni Kyumi bilang pinakamahinang assassin. Sobrang down ni Kyumi habang nakikinig sa kanila. Alam niyang mahina siya at napatunayan na ang pagiging assassin ay hindi talaga pang-combat. Kahit na nilalay siya at hindi sapat ang kakayahan niya, kumakapit pa rin siya sa S-class party na ito. Lagi niyang tinitingnan ang litrato ng kapatid niya sa kanyang kwintas para bigyan ang sarili ng motivation sa mga ganitong pagkakataon. Ginagawa niya ang lahat para lang makitang muli ang ngiti ng kanyang kapatid. Para makahanap ng gamot sa kapatid niya, desperado siyang nagtatrabaho bilang adventurer pero hindi niya ito mahanap agad kaya bumilis ang paglala ng sakit ng kapatid niya na naging sanhi ng pagpanaw nito. Sa kasamaang palad, pagkatapos mamatay ng kapatid niya, hindi na niya nabago ang paraan ng pamumuhay niya hanggang ngayon at dito na naabot ang limitasyon ng isang assassin. Napatunayan na ang assassin ang pinakamahinang class at hindi ito bagay sa combat. Ngayon, nilalabanan nila ang monster sa loob ng dungeon pero siya. Itong mukhang walang silbi. Matapos ang isang oras na pakikipaglaban, nagpahinga muna sila sandali. Sinabi nung swordsman na pagod na siya kaya sinabihan niya ang lahat na pwede na silang bumalik matapos magpahinga ng kaunti. Nakaupo siya sa bangkay ng isang monster. Iniabot naman nung lady support ang kamay niya at hinawakan ang kamay ng swordsman para ihil ito. Pagkatapos ay sinabi ng swordsman sa lahat na pag-uusapan nila ang mga reward sa break na ito. Si Kyumi naman sa oras na yun ay nanginginig sa sakit pero hindi man lang nag-alok ng tulong ang support sa kanya. "Hoy Kyumi, okay lang sa'yo na walang reward sa pagkakataong ito, di ba?" Sabi nung swordsman, habang pinipigilan ni Kyumi ang pag-agos ng dugo mula sa sugat niya sa baywang. Sumagot siya na hindi niya iniintindi ang reward at natuwa naman ang mga kasama niya sa sagot niya. Inabot ng swordsman ang kamay niya para tulungan siyang tumayo habang sinasabi na dapat siyang magpasalamat dahil hinahayaan nilang manatili sa party ang isang mahinang tulad niya.
Pinagtiisan ni Kyomiki ang traitor nila sa kanya pero patuloy pa rin siyang nagtatrabaho bilang adventurer dahil sa loob ng dungeon, laging may mga unknown possibilities. Nakatayo lang siya habang tinitiis ang sakit. Nauna nang umalis ang mga kasama niya bago siya. Sa oras na handa na si Kyomiki na umalis, bigla niyang naramdaman ang pagyanig ng lupa. Gumuho ang ilang bahagi ng dungeon at sa pagkakataong ito, may isa pang monster na mukhang boss ang lumitaw at hinarangan ang daan nila. Natakot siya pagkakita sa monster dahil isa pala itong S-Class Mechanical Dragon na si Kulan. Isang karapat-dapat na kalaban ang dumating bilang pampaganya ngayong araw, sabi nung swordsman pero para kay Kyumi, may kakaiba sa monster na ito dahil hindi ito katulad ng kahit sinong boss na nakaharap niya hanggang ngayon. Inilabas ng swordsman ang kanyang espada at nagpas siyang sugurin at paslangin ang monster habang inuutusan ang support na tulungan siya. Sumugod siya sa monster habang nag-release naman ng attack ang monster sa kanila. Sa kasamaang palad, naputol sa dalawa ang kanyang espada at nanginginig siya sa matinding sakit. Na-realize niya na ang monster na ito sa harap nila ay sobrang lakas talaga. Nagpasya silang tumakas at sumang-ayon naman si Kyumi sa ideya nila dahil mas matalino ang tumakas lalo na't alam niyang masyadong makapangyarihan ang unknown monster na ito. Bigla na lang siyang tumalsik at sumubsob sa lupa nang hindi alam ang dahilan, yun pala ay sinipa siya ng kasama niya. Humingi ng paumanhin ang kasama niya habang nakangiti. Na-realize ni Kyumi na nasa harap na siya ng monster at ginawa siyang piin ng mga kasama niya para makatakas sila. Sobrang takot niya. Pagkatapos ay kinagat ng monster ang ulo niya habang ang tatlo ay tumakbo palayo ng walang nararamdamang guilt dahil plano na talaga nilang iwanan si Kyumi pagkatapos ng hunting sa dungeon na ito. Walang silbi si Kyumi para sa kanila pero sa pagkakataong ito, naging kapakipakinabang din siya sa paningin nila. Ngayon, wala ng ulo si Kyumi, nakaluhod ang katawan niya sa lupa at putol ang kanyang kamay. Nakakagulat pero isa lang pala itong clone. Nagtatago si Kyumi sa pillar dahil swerte siyang nakatakas sa tamang oras gamit ang clone. Nagpapasalamat siya sa mataas na agility ng isang assassin pero hindi niya matanggap na ginamit siya ng party niya bilang pin para makatakas. Gusto rin niyang tumakas dahil sigurado siyang hindi niya kayang labanan ng monster ng mag-isa. Pero bigla na lang niyang narinig na nagsalita ang monster, sinasabing maayos ang takbo ng plano niya at tatawid siya sa gate para lipulin ang mga tao. Nagulat si Kyumi. Humakbang ang monster habang idinadagdag na dumating na ang oras dahil bukas na ang mga gate. Hinarap ng monster si Kyumi, at sinabi ni Kyumi sa monster na imposible dapat para sa mga monsters ang tumawid sa gate, pero sumagot ang monster na posible ito para sa kanya. Natakot si Kyumi dahil alam niyang wala pang nakakagawa nito kung totoo man ang sinasabi ng monster. Hinawakan niya ang kanyang dagger at naisip na hindi na siya pwedeng tumakas sa pagkakataong ito matapos marinig ang sinabi ng monster. Tumayo siya at buong tapang na inihanda ang sarili na lumaban kahit isa lang ang taong mailigtas niya. Tumayo ang monster at sinabing walang magagawa si Kyomiki, lalo na't isa lang siyang taong ginamit bilang pain. Pagkatapos ay umatake ang monster, at agad namang nag-activate si Kyomiki ng maraming clone para lituhin ito. Karamihan sa mga clone niya ay nadurog at inatake ng monster ang mga natitirang clone na nakikita nito. Hindi nito alam na nasa itaas na pala niya si Kyomiki at sumugod. Sinaksak niya ang monster gamit ang kanyang dagger pero masyadong matigas ito. Pagkatapos ay inatake siya ng monster. Tumalsik siya at bumangga sa pader. Dumudugo siya pero sa kabila ng matinding sakit, positibo pa rin siya na may chance pang manalo. Ginamit niya ang clone niya pero na-detect ng monster ang tunay niyang katawan gamit ang init, kaya muling umatake ang monster at sa pagkakataong ito ay napalundag siya nang may marealize siya. Tumalsik ang mga clone niya at nalantad na ang tunay niyang katawan. Napagtanto niya na baka na-detect ng monster ang tunay niyang katawan gamit ang init nito. Tinitigan niya ang monster at nakita niya ang lokasyon ng mata nito. Naisip niya na kung masasaksak niya ang matang ito, baka sakaling matalo niya ang monster. Nagpasya siyang isugal ang buhay niya alang-alang sa sangkatauhan. Sumugod siya sa monster kasama ang tatlo niyang clone at nalito ang monster sa kung ano ang binabalak niya. Pasensya na, itataya ko na ang buhay ko, sabi ni Kyumi habang mabilis na sumusugod sa monster. Iniabot ng monster ang kamay nito para hulihin siya at sa kasamaang palad ay tinamaan ang tunay niyang katawan ng mga kuko nito.
Pero tuloy pa rin siya sa paglapit sa mata ng monster at sinaksak ito gamit ang kanyang sirang dagger na hinaluan ng phantom blade at slash technique. Tumalsik ang dugo ng monster sa mukha niya. Sumigaw ang monster sa sakit at isang anino ang lumitaw. Sumabog ang isang bahagi ng katawan nito at hindi nito alam kung paano nangyari yun. Habang nangyayari yun, nakangiti si Kyumi dahil alam niyang tama ang ginawa niya, pero hindi niya may kakaila na nasa limit na siya dahil sa pagiging may-ari ng pinakamahinang job siguro. Sinubukan niyang magmukhang cool. Kamangha-mangha, ito ang unang pagkakataon na may nagtulak sa akin ng ganito. Ipagpapaliban mo na ang plano. Magkita tayong muli, sabi ng monster at biglang naglaho. Alam ni Kyumi na tapos na ang laban niya sa monster boss ng dungeon na ito pero hindi siya sigurado kung nakatulong ba siya sa mundo matapos itong matalo. Bigla na lang may lumitaw na hindi pamilyar na window sa itaas niya. Sinasabi rito na may quest bonus na ia-apply pero wala namang kasalukuyang quest. Nagtataka si Kyumi kung ano ang screen na yun sa itaas niya, pero ipinikit na lang niya ang kanyang mga mata at kinalimutan ito dahil naisip niyang wala na itong kwenta dahil mamamatay na rin naman siya. Biglang tumunog ang isang alarm. Pinatay ito ng isang lalaki at bumangon ng may pagtataka. Pumasok siya sa banyo at bigla na lang sumigaw. Yun pala, si Kyomiki pa rin ito pero mas batang bersyon na ng kanyang sarili. Natulala siya nung malaman niyang buhay siya at nakakagulat na nag-regress sa oras. Kinakapkap niya ang sarili para masigurong hindi lang siya nananaginip. Nagtataka siya kung bakit siya nakabalik at naisip niya na baka impluwensya ito ng monster na huli niyang nakalaban. Naalala niya ang unknown screen na lumitaw dati at naisip niya na baka dahil yun doon. Bumalik siya sa kama niya nung marinig niyang tumunog ang kanyang phone. Kinuha niya ito at nakita ang isang message mula sa nakababata niyang kapatid. Sinabi ng kapatid niya na nagke-crave siya sa chocolate. Ang pangalan ng kapatid niya ay Natsu. Sobrang miss na niya ito. Pamatak ang luha sa kanyang mga mata dahil sa sobrang saya na buhay din ng kapatid niya at magkasama silang muli. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sinabi sa sarili na wala na dapat siyang pag-aalinlangan pa ngayon. Nangako siya na hindi na niya uulitin ang mga pagkakamali niya dati alang-alang sa kanyang kapatid. Naging seryoso siya at sinabihan ang sarili na dapat siguraduhing may iligtas si Natsu sa pagkakataong ito. Agad siyang nagmadali papunta sa ospital kung saan nakakonfine si Natsu. Malakas niyang binuksan ang pinto na ikinagulat ni Natsu. Nagulat si Natsu at nagtaka kung ano ang nangyari sa kuya niya. Tumakbo si Kyomiki palapit sa kapatid niya at hinawakan ito. Malapad ang ngiti niya nung makumpirma niyang totoo si Natsu. Napangiti rin si Natsu dahil akala niya ay nagbibiro lang ang kuya niya. Mayroon bang fake version sa akin? Sabi niya, sa oras na ito, may balita sa telebisyon tungkol sa mana fever. Sinabi ng newscaster na patuloy na tumataas ang bilang ng mga pasyente at ang pangunahing gamot sa sakit ay kasalukuyan pa ring near research. Nabanggit din nila na ang mga researchers ay naghahanap pa rin ng isang civilian antibody drug. Galit si Kyumi habang nanunood ng balita dahil alam niya na walang gamot ang makakapagpagaling sa mana fever. Alam din niya na makakagawa ang mga researchers ng tamang gamot pero sa hinaharap pa, at para magawa niyang bayaran ang treatment na yun, kailangan niyang maging isang adventurer. Tumayo siya nung marealize niyang wala ng dahilan para mag-relax pa ngayon para makapag-register siya bilang adventurer sa lalong madaling panahon. Umalis siya ng ospital at nagpunta kung saan. Biglang may lumitaw na quest. Kailangan niyang makumplito ang 10 hill dashes, 20 pull-ups, at 30 greeting people. Sobrang lito ni Kyumi dahil hindi pa siya nakaranas ng quest na ibinibigay ng system na gaya nito dati. At saka, ang boses ng system ay ang boses na narinig niya bago siya mamatay na nagsabing ang quest ang magiging reward niya para sa subjugation kay Ko. Napangiti siya ng bahagya nung marealize niyang sa tulong ng system niya ay mas madali siyang lalakas. Nagsimula siyang bumati sa isang matanda at nagulat ang matanda sa lakas ng boses niya. Yumukod siya sa matanda para magpakita ng respeto at pagkatapos ay naglakad palayo. Medyo naiinis siya dahil sobrang nakakahiya para sa kanya ang bumati sa mga tao. Alam niyang hindi ito mabibilang maliban na lang kung gagamit siya ng malakas na boses, kaya wala rin siyang choice. Nakabati na siya ng 2 tao at madaling natapos ang 10 hill dash. Natapos din niya ang mga pull-up pagkatapos ng hill dash kaya itinuloy niya ang pagbati sa mga tao para matapos ang quest.
Matapos ang isang oras, sa wakas ay natapos niya ang lahat. Lumitaw naman ang system window para ideklara na na-clear niya ang quest at agad na ibinigay ang reward. Ayon sa system, substantial growth ang ibinigay bilang first clear bonus at naway ipagpatuloy pa rin ni Kiyomiki ang paggawa ng kanyang best para sa kinabukasan. Sa kabutihang palad, nag-level up siya sa level 3 na hindi niya mapaniwalaan dahil karaniwan itong umaabot ng halos 3 buwan. Pagkatapos ay napangiti siya at naisip na kaya niyang tahakin ang strongest route kung ang lahat ng ito ay totoo. Matapos bumati sa huling tao, binigyan siya ng babae ng candy at tinanggap naman niya ito kahit na nahihiya siya. Samantala, nakarating na siya sa Adventurer Registry. Sinabi niya sa attendant na gusto niyang mag-register bilang adventurer. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makaget over sa quest at naalala niya na ang pagbati sa mga tao ay natural lang sa kanya noon sa past life niya. Matapos suriin ng attendant ang status niya bilang adventurer, iniabot nito ang bracelet sa kanya. Nakita niya ang kanyang details at kasalukuyan siyang 18 years old, F-rank, at classless. Kinumpirma rin niya na isa na talaga siyang level 3 adventurer ngayon. Sinabihan siya ng attendant na pwede siyang pumili ng class gamit ang bracelet. Hiniling nito na pumili siya ng maayos at nagpasalamat naman siya sa lady. Bawat class ay may sariling set ng skills. Nakakagulat pero ang pinili niyang class ay wala, gusto niyang manatiling classless at sinabi pa nga niya ito ng malakas sa bracelet. Ang mga taong nakarinig sa desisyon niya ay nagtawanan ng malakas dahil alam nilang ang pagiging classless ay hindi makakakonquer ng dungeon. Tinawag nila siyang tanga pero wala siyang pakialam dahil naniniwala siya na ang pagiging classless ang kalaunan ay ituturing na pinakamalakas na route. Nadismaya rin ang attendant sa desisyon niya. Sinabi niya na mas mabuti kung pipili siya ng class ng maayos imbes na maging classless. Pero hindi na nakikinig sa kanya si Kiyomi. Pagkatapos sa Adventurer Guild, pumunta siya sa Armory at bumili ng Demon's Bite Sword bilang weapon niya. Nag-alala ang matanda para sa kanya at tinanong siya kung kaya ba talaga niyang hawakan ang espada ng madali. Natuwa si Kiyomi dahil napakagaan nito para sa kanya kahit wala siyang sword skill, at sigurado siya na dahil ito sa level 3 na siya. Isinakbit niya ang mahabang espada sa kanyang likod at okay lang sa kanya ang mahal na presyo nito dahil naniniwala siya na napakahalaga ng initial investment. Bukod doon, nasa kanya na ang unang bahagi ngayon. Dumiretso siya sa beginner's dungeon. May mga adventurer sa labas ng portal at takot silang pumasok, pero laking gulat nila nang pumasok si Kiyomiki nang walang kahit anong takot. Nakaramdam sila ng kaliitan habang nakatingin kay Kiyomiki. Iniisip na baka si Kiyomiki ang real deal. Ang beginner's portal ay magdadala sa kanya sa forest habang pumasok siya, at nakaramdam siya ng nostalgia dahil dito rin siya nagsimula noon. Pagpasok niya, may mga F-class sticky slime sa paligid. Pinuksan niya ang mga ito nang walang imek, at habang lumalaban gamit ang espada, naramdaman niyang anggan ng katawan niya kahit wala siyang skills. Napakadali lang nito para sa kanya bilang level 3. Pinuksa rin niya ang isang F-class sword skeleton sa loob ng beginner's dungeon at naalala niya na dati ay nahihirapan siyang pumatay ng mga ganitong monster kahit may assassin skill pa siya. Matapos ubusin ang wave ng mga monster, sa wakas ay natapos niya ito ng madali na nagbigay sa kanya ng satisfaction. Pagkatapos ay pinulot niya ang mga magic stone na nalaglag mula sa mga monster. Ang mga stone na ito ay gagamitin para makagawa ng energy sa tulong ng science. Ang mga adventurers ay pumapasok sa loob ng mga dungeon para hanapin ang mga stone na ito. Habang pinupulot ang mga stone, bigla siyang nakarinig ng isang malakas na ungol. Yun pala, may isa pang monster na lumitaw, ang isang E-class rare monster na si Oros. Sumugod siya kay Oros dahil alam niyang bihirang lumabas si Oros sa mga dungeon. Isa itong malakas na kalaban. Sinubukan niyang atakehin ito gamit ang kanyang espada pero hinarang ni Oros ang kanyang attack. Itinulak niya ang kanyang espada at sa pagkakataong ito ay nanginig si Oros hanggang sa nabitawan nito ang kanyang shield. Pagkatapos ay kinuha nito ang kanyang weapon at sinubukang atakehin si Kiyomi gamit ang Radiant Sword / skill. Ginamit din nito ang Soaring Sky Sword Dance skill pero lahat ng attack nito ay hinarang ni Kiyomi. Nakangiti si Kiyomi habang iniisip na ang tunay na potensyal ng pagiging classless ay matutuklasan pa lamang 15 taon mula ngayon.
Iwinasiwas niya ang kanyang espada at nagawang sirain ang shield ni Oros. Bigla niyang natutunan ang Radiant Sword Slash, isang matinding sword slash. Kung ikukumpara sa ibang classes, ang bilis ng growth ng classless mastery ay mahigit 10 beses. Kapag mataas na ang mastery, nagiging posible na ang pagkopya sa skill ng kalaban. Matapos ang ilang minutong pakikipaglaban kay Oros, sa wakas ay nadurage niya ito. Ang mga buto ni Oros ay nalaglag sa lupa kasama ang D-Class Magic Stone na akala mo ay kulay ginto. Matapos ma-clear ang Beginner's Dungeon, bumalik siya sa Adventurer Guild at sinabi sa attendant na medyo naiba ang nangyari sa plano niya. Akala ng attendant ay nabigo siyang maging classless kaya sinabi nito na talagang imposible ang maging classless. Pero sinabi ni Kiyomi sa kanya na nagkakamali siya. Nagulat siya nung ailapag ni Kiyomi ang kanyang bag sa harap niya at puno ito ng mga magic stone. Isang lalaki ang biglang humawak sa balikat ni Kiyomi, sandali lang, isang classless tinalo ang isang rare monster. Siguradong pandaraya yan, sabi nung hindi kilalang lalaki habang galit na hinihila ang damit ni Kiyomi. Nakakagulat, pinisil ni Kiyomi ang braso ng lalaki at nang inag ito sa sakit. Pagkatapos ay tumakbo ito pabalik sa mga kaibigan niya nung bitawan siya ni Kiyomi. Sa ngayon, si Kiyomiki ay kumita ng kabuuang 10,068 yen. Sa oras na ito, isang emergency quest ang biglang nag-initiate. Nagulat si Kiyomiki pagkakita rito. Nakatitig siya sa kanyang system at nagtataka kung anong emergency quest kaya ito. Tiningnan niya ito sa system at nalaman na kailangan niyang kumanta ng may damdamin sa loob ng 5 minuto sa tapat ng station. Nainis siya sa quest pero dahil makakatulong ito para lumakas siya, nagpasya siyang gawin ito kahit na nakakahiya. Pumunta siya sa station at pamwesto sa harap. Sa oras na nagsimula siyang kumanta, nagulat ang mga tao at ang iba pa nga ay kinuhaan siya ng video. May mga tao ring natuwa habang kumakanta siya mula sa puso. Namula ang mukha niya sa sobrang hiya pero kailangan niyang tapusin ang 5 minuto para lang lalong lumakas. Lumipas ang 5 minuto at sa wakas ay natapos niya ang kanta. Yumukod siya at nagpasalamat sa mga taong nakinig, at may isang matanda rin na nasiyahan sa confidence niya kaya binigyan siya ng barya. Sa oras na yun, idineklara ng system window na natapos na niya ang quest. Ibinigay na ang reward item at nalaglag ito sa kanyang kamao. Pagkabukas niya ng kamay, nakita niya ang isang magic stone ring of appraisal. Natuwa siya dahil hindi niya akalain na makukuha niya ang ring na ito sa ganitong pagkakataon. Ang mastery ay indicator kung gaano kagaling ang weapon affinity ng isang tao. Habang tumataas ang mastery, mas nailalabas nila ang kakayahan ng weapon. Sa ngayon, ang kanyang espada ay nasa mastery 8. Mayroon siyang 78 points ng attack power, 77 points ng defense power, 73 points ng magic power, 79 points ng magic defense power, 83 points ng agility, at 116 points ng luck. Ang mga nakuha niyang skills ay Flame Sword, Radiance, at Soaring Sky Dance. Masaya siya nung makitang nasa Mastery 8 na siya, dahil kung hindi siya classless, alam niyang nasa 0 o 1 pa lang siya hanggang ngayon. Pagkatapos ay bumalik siya sa Beginner's Dungeon sa bandang baba at lumaban pa sa mas maraming sticky slimes habang ginagamit ang mga bagong skills niya. Isang F-rank Bone Sword Skeleton din ang nagsimulang lumitaw at lumaban siya ng kalmado dahil nagiging pamilyar na sa kanya ang skill. Ang sarap sa pakiramdam habang winawasiwas ang mga monster at agad na pinupuksa ang mga ito. Matapos talunin ang ilang waves ng mga monster, nagpasya siyang huminto muna para sa araw na ito. Binuksan niya ang kanyang system para i-check ang status niya. Nakakagulat na nag-level up siya sa level 4. Ang kanyang Great Sword ay Mastery 10 na ngayon, at ang attack power niya ay naging 80 points. Ang defense power niya ay naging 79 points. Ang magic defense power ay naging 81 points. Ang magic power ay naging 75 points. Ang agility ay naging 85 points, at ang luck niya ay naging 118 points. Walang pagbabago sa mga nakuha niyang skills pero swerte siyang nakatanggap ng 4 level up bonus points. Nag-isip siya kung saan ito ilalagay at nagpas siyang ilagay lahat sa luck dahil may magandang affinity ito sa mastery. Pagkatapos ng lahat, pinulot niya ang lahat ng magic stone habang sinasabing naging satisfactory ang resulta ng grind niya ngayong araw. Nagpasya siyang lumabas ng dungeon at bumalik sa Adventurer Guild.
Pagdating niya, may isang lalaki sa front desk at pinupwersa ang lady na ibigay ang impormasyon ng ibang tao. Medyo natakot ang lady dahil bawal silang magbigay ng kahit anong impormasyon ng walang pahintulot. Tapos nakita niya si Kiyomiki na papalapit sa kanya kaya itinuro niya ito habang sinasabing si Kiyomiki ang amazing na tao na hinahanap nito. Hinawakan ng lalaki ang balikat ni Kiyomiki at sinabing nag-scout sila ng mga competent na adventurer. Naisip ni Kiyomiki na kailangan siya ng lalaking ito at gusto siyang maging bahagi ng team nila. Sumagot ng oo ang lalaki at nagulat ito nung makita ang punong bag ni Kiyomiki. Napansin ni Kiyomiki na nakatitig ang lalaki sa bag niya kaya sinabi niya rito na puno ito ng magic stones. Humanga ang lalaki sa kanya habang sinabihan naman ni Kiyomi ang lalaki na newbie pa lang siya. Pero sabi nung lalaki, hindi yun mahalaga dahil ang experience ay walang kwenta sa mga talented na tao. Pagkatapos ay sinabi niya kay Kiyomi na galing sila sa Blood Serpent Clan na nagpaplanong i-conquer ang S-rank dungeon na Abyss. Nagulat si Kiyomi nang marinig ito dahil alam niyang ang S-rank dungeon na Abyss ang kauna-unahang dungeon na lumitaw. Bukod doon, isa itong supreme dungeon na magpahanggang ngayon o sa hinaharap man ay wala pang nakaka-clear. Interesado siya pero kailangan niyang tumanggi. Tinanong siya nung lalaki kung gusto niyang sumama pero tinanggihan niya ang invitation. Inakbayan nung lalaki si Kiyomiki at tinanong siya tungkol sa kanyang job. Matapat na sumagot si Kiyomi na classless siya. So classless ka pala, isang lalaking hindi makapagdesisyon at hindi man lang makapili ng job, malakas na sabi nung lalaki sabay tawa. Malakas niyang tinapik ang likod ni Kiyomi at sinabing nawalan na siya ng interes na i-invite ito. Pagkatapos ay naglakad siya palayo at tinawag na loser si Kiyomiki. Humingi naman ng paumanhin ang lady attendant kay Kiyomiki sa abala dahil siya ang nagpakilala rito sa lalaki, at sinabi naman ni Kiyomi na okay lang dahil hindi naman niya ito iniintindi. Inilagay niya ang bag niyang puno ng magic stone sa desk at muli na namang natulala ang attendant. Hindi siya makapaniwala na classless si Kiyomiki pero sinabi ni Kiyomiki na totoo ito. Kasabay nito, may isang babae na kara-rating lang sa Adventurer Guild. Naglakad siya papunta sa main desk at binati si Kiyomiki. Tinitigan siya ni Kiyomi at tinanong kung nakakaabala ba siya rito. Sorry, hindi naman sa ganon, sagot nung lady habang nakangiti. Sa oras na ito, nakita ng malinaw ni Kiyomi kung gaano kaganda ang babaeng ito. Sinabi nung lady kay Kiyomi na pumunta siya rito dahil narinig niyang may isang classless na naka-clear ng dungeon. Sinabi naman ni Kiyomi na totoo ito at ipinaalam sa lady na pinili niya talagang maging classless. Ngumiti ang lady sa kanya at sinabing isa siyang interesanteng tao. Tinanong niya si Kiyomiki kung may advantage ba ang pagiging classless at sumagot lang si Kiyomi na trade secret. Ito, matalino ka, gusto kita, sabi nung lady. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Alice Tikagi mula sa Carnelian Rage Clan. Maiintindihan mo ba kung sasabihin kong isa akong S-class adventurer? Tanong niya, pero tinanong lang siya ni Kiyomiki kung ano ba talaga ang kailangan nito sa kanya. Nagulat ang attendant nung sumagot ang lady na ang layunin niya ay pareho lang sa lalaking lumapit kay Kiyomiki kanina. Yun pala, target din ng clan nila ang Abyss at gusto nilang maging comrade si Kiyomiki. Tinanong siya ni Kiyomiki kung interesado pa rin ba siya kahit na classless ito. Kahit classless ka pa, welcome ka basta't malakas ka, sagot ni Alice habang iniabot ang kanyang kamay. Gusto munang panatilihing exclusive ni Kiyomi ang tungkol sa mastery kaya hindi niya alam kung ano ang isasagot. Matapos mag-isip ng isang minuto, nakipagkamay siya sa lady at nangakong gagawin ang lahat para maabot ang kanilang mga layunin. Biglang winasiwas nung lady ang kamay niya at sinabing hindi pa niya pwedeng isama sa clan ang isang F-class na gaya niya. Kaya nagpa siya itong magsulat ng invitation para kay Kiyomi para sa D-rank dungeon na Frozen Shadow. Karapatan ito na ibinibigay sa mga class adventurers kung saan gamit ang invitation na ito, kahit ang lower class adventurers ay pwedeng mag-challenge sa higher rank dungeon. Habang nagsusulat si Alice, tinanong ng attendant si Kiyomi kung pwede na siyang bayaran nito ng advance. Sumagot ng oo si Kiyomiki at binuksan ang kanyang phone para i-check ang kanyang account balance. Pagkabukas niya ng account, nakita ni Alice na nabayaran siya ng 70,000 at nagulat ito nang malaman na galing lahat yun sa beginner's dungeon. Naglakad na palayo si Kiyomiki habang sinasabi nung lady na gusto nitong kumain ng parfait, pero tumanggi si Kiyomiki na ilibre ito.
Dahil nakatanggap si Kiyomi ng invitation sa D-rank dungeon na Frozen Shadow, dumiretso na siya sa dungeon na yun at agad na pumasok. Pagpasok niya, naramdaman niya ang malakas na ihip ng hangin. Malabo rin ang visibility sa loob ng dungeon dahil sa blizzard. Nagsisisi siya sa pagpunta sa dungeon na ito pero alam niyang hindi siya pwedeng lumabas hanggat hindi niya ito na-clear. Bigla siya nakarinig ng ingay sa likuran niya at pagtingin niya, may isang monster na papalapit sa kanya. Isang D-rank white silence ito at umungol habang sinusubukang atakehin si Kiyomi. Hinawakan ni Kiyomi ang kanyang espada habang sinasabing ang monster na ganito ang level ay hindi lang dapat basta-basta lumilitaw. Patuloy ang pag-ungol ng monster at itinaas nito ang kanyang mga kamay. Iwinasiwas ni Kiyomi ang kanyang espada pero biglang may lumitaw na quest, kailangan niyang pigilin ang kanyang hininga sa loob ng 60 seconds. Nena si Kiyomi sa katotohanang isa na namang nakakalokang quest ito. Iwinasiwas ng monster ang kuko nito para atakehin si Kiyomi pero nakailag si Kiyomi, at swerte namang nakita niya ng mas malinaw ang galaw ng monster matapos mag-level up sa level 4. Pagkatapos ay iwinasiwas niya ang kanyang espada at nagawang sugatan ng monster, mababaw lang ang sugat nito. Para mapatagal ang laban, naniniwala siya na kailangan niyang gawin ang quest. Agad siyang nagpigil ng hininga at nung 49 seconds na lang ang natitira ay nanginginig na siya, pero tinitiis pa rin niya ito. Nag-berserk ang beast, muling umungol at sinubukang atakehin si Kiyomi pero hinarang ni Kiyomi ang atak nito gamit ang kanyang espada. Ang 60 seconds sa laban na ito ay parang napakatagal. Matapos ang 1 minuto, matagumpay niyang natapos ang quest at agad siyang huminga. Bilang reward, nag-level up siyang muli. Iba na ang aura niya sa pagkakataong ito. Pagkatapos ay tinaga niya ang braso ng monster at tumalsik ang dugo nito. Hindi pa siya kontento rito at para masigurong patay na ito, pinugutan niya ito ng ulo ng walang pag-aalinlangan. Nalaglag ang ulo ng monster sa lupa at matapos itong paslangin, swerte siyang nakakuha ng bagong skill. Tinatawag itong Ice Barrier at ginagamit ito bilang proteksyon laban sa lamig. Gamit ang skill na ito, naniniwala siyang mako-conquer niya ang dungeon na ito ng napakadali dahil sa nakikita niya, medyo malupit ang quest. Napaisip siya kung baka ina-adjust nito ang timing sa kanya. Unti-unti na siyang natatabunan ng nyebe kaya sinabihan niya ang sarili na kumilos na bago pa siya tuluyang mabaon. Itinuloy niya ang paggalugad sa dungeon at hinabol ang isang E-rank na Frosthopper. Inactivate niya ang kanyang skill at inatake ang Frosthopper pero masyado itong mabilis tumalon palayo. Sobrang inis niya dahil parang tinutukso pa siya ng Frosthopper. Frustrated siya pero ayaw niyang sumuko laban sa Hopper. Samantala, matagumpay niyang napuksa ang maraming monster sa loob ng dungeon na ito. Pinuno niya muli ang kanyang bag ng mga magic stone at naniwala siyang sapat na ito kaya kailangan na niyang tumigil. Uminom siya ng kape dahil sa sobrang lamig at ngayon ay may pasasalamat na siya kay Alice sa pagtulong sa kanyang makapasok sa dungeon na ito dahil maganda talaga ang experience point sa lugar na ito. Naalala niya ang lady at hindi niya maikakailang napakaganda talaga nito. Pagkatapos ay umiling siya at sinabihan ang sarili na huwag na itong isipin. Pagkatapos ay tumayo siya at binuhat ang kanyang bag, balak na pumunta sa pinakamalalim na bahagi pero bigla siyang nakarinig ng sigaw ng isang tao. Nagtaka siya kung ano yun at nakita niya ang mga adventurer na inaatake ng isang monster. Ang iba sa kanila ay sugatan na at isang lady na lang ang walang galos. Umiiyak siya sa takot dahil ang monster ay nasa mismong harap na niya. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang patuloy na umiiyak. Sinubukang atakehin siya ng monster pero bago pa siya tamaan nito, iniligtas na siya ni Kiyomi. Daladala ni Kiyomi ang lady habang ang D-rank rare monster na boss ng mga Hopper ay nalito dahil biglang naglaho ang lady sa paningin nito. Nagulat ang lady na nailigtas siya. Sa kabilang banda, alam ni Kiyomi na rare ang monster na ito. Kumuha siya ng towel at pinaupo roon ang lady. Pagkatapos ay sinabi niya rito na tutulungan niya ito. Namula naman ang lady habang ang mga kasama niya ay natuwa nang makitang may nagligtas sa kanila. Pagkatapos ay tinano nila ang class ni Kiyomi at sumagot naman si Kiyomi na classless siya gaya ng inaasahan. Nadismaya ang dalawang lalaking adventurer. Nawalan sila ng kibo habang sinasabi naman ni Kiyomi na natutuwa siyang nakarating siya sa tamang oras para iligtas ang lahat. Sa pagkakataong ito, sumugod siya sa monster at tumalon naman ang monster,
handang atakehin siya gamit ang kuko nito. Sinubukan nitong magpakawala ng atak pero nagawang makailag ni Kiyomiki. Lumapag lang siya sa malapit at muling sumugod ang monster sa kanya. Sa puntong ito, inactivate ng Hopper's boss ang kanyang matatalim na pangil. Sinubukan nitong atakehin si Kiyomiki pero nagawa pa rin itong iwasan ni Kiyomiki at mabilis na pumunta sa likuran ng monster. Hindi niya may kakaila na talagang mabagsik ito. Umungol ang monster sa inis at tumalon ng sobrang taas papunta kay Kiyomiki. Sa kabutihang palad, ginamit niya ang kanyang bonus points kanina para itaas ang kanyang attack power. Hihiwain kita gamit ang skills ko, sigaw niya habang winawasiwas ang kanyang espada at sa wakas ay nagawang tamaan ito. Pinuksa niya ang Hopper boss at tumalsik ang dugo nito sa paligid. Pagkatapos ay tinadtad niya ito at sobrang humanga ang lady sa kanya. Ang dalawa pang adventurer ay natulala dahil hindi sila makapaniwalang nagawa ng isang classless na gumamit ng sword skill at madaling paslangin ang isang beast. Monster. Binaliwala ni Kiyomi ang pagkalito nila dahil wala naman siyang balak na itago ang kanyang mga skills. Matapos ang lahat, nilapitan niya ang lady at tinanong kung kaya na nitong tumayo. Natuwa ang lady dahil inakala niyang gusto siya ni Kiyomi, pero yun pala ay gusto lang ni Kiyomi na i-heal nito ang mga kasama nito dahil isa itong healer. Nadismaya ang lady dahil sa maling akala. Pumunta siya sa kanyang mga kasama at nagsimulang i-heal ang mga ito habang si Kiyomiki ay nakaupo lang sa kahoy habang tinatitigan ang mahal na item na nakuha niya sa boss. Habang hinahil ng lady ang kasama niya, nabanggit nung warrior na hindi niya akalaing matutulungan siya ng isang classless. Kasabay nito, tinitigan sila ni Kiyomi at na-realize na ang halaga ng isang healer ay talagang nagniningning sa mga ganitong pagkakataon. Nung nagsimulang i-heal ng lady ang isa pang lalaki, pinagalitan siya nito dahil sa bagal niyang magtrabaho, kaya natakot ang lady at nanginig habang humihingi ng tawad. Isama kita sa party na ito para maging healer kaya itigil mo ang pagpetex. Galit na sabi nung lalaki at hindi na naglakas loob na sumagot pa ang lady. Nina si Kiyomiki dahil alam niyang hindi na-realize ng dalawang lalaki ang halaga ng isang healer. Binawi ng lalaki ang kanyang braso at pinagalitan uli yung healer, nagrereklamo na naman sa bagal nito. Sisipain kita palabas ng party na to pag di ka pa nag-improve, sabi niya. At natakot yung babae na mapaalis kaya magmamakaawa na sana siya, pero sumingit si Kiyomi at sumang-ayon sa lalaki na paalisan na yung babae sa party nila. Sobrang lungkot ng babae at maiiyak na sana, hanggang sa sinabi ni Kiyomi sa kanya na hindi dapat masayang ang tunay niyang potensyal. Inaya siya ni Kiyomi na sumama na lang sa kanya sa halip na doon. Sa pagkakataong ito, muntik na namang maiyak ang babae pero dahil nasasaya, dahil akala niya ay nagpo-propose na ng marriage si Kiyomi. Sinabi naman ni Kiyomi sa kanya na mali siya, ikaw ang magiging pinakamalakas na adventurer, naniniwala ka ba sa akin? Sabi ni Kiyomi habang inaabot ang kamay niya. Hindi makapagsalita yung babae pero nakatitig lang siya kay Kiyomi na parang wala nang bukas para sa kanya. Mukhang kakaiba si Kiyomi kumpara sa iba. Tinanggap niya ang alok ni Kiyomi at hinawakan ang kamay nito habang sinasabing naniniwala siya sa kanya. Gusto kitang paniwalaan, sambit niya, at sumagot si Kiyomi kinang, sige, ipaubaya mo na sa akin. Pagkatapos ay nag-wave siya ng goodbye sa babae at sinabing kailangan niya munang bumalik para gumawa ng ilang errands. Nalito yung babae dahil ang inaasahan niya ay magsasama na sila ni Kiyomi agad-agad. Samantala, dumating si Kiyomi sa Adventurers Guild at gaya ng dati, iniabot niya ang lahat ng magic stones na nakuha niya sa dungeon. Sinabihan niya ang attendant na lahat ng magic stones na to sa loob ng bag niya ay galing sa Frozen Shadow. Binuhat ito ng babae at hinulaan na ang lahat ng magic stones na ito ay siguradong sapat na para ma-promote si Kiyomi bilang E-class adventurer. Nagpasalamat si Kiyomi sa kanya at naisip niya na sa lahat ng magic stones na nakuha niya, pwede na siyang sumabak sa isang D-rank dungeon nang hindi na kailangan ng invitation. Sinabi rin sa kanya ng babae na wala pa siyang nabalitaan na isang classless na na-promote noon. Ang pagiging E-class ay hinahayaan ng mga players na subukan ang D-rank dungeon at hindi na ituturing na isang newbie adventurer. Binuksan ni Kiyomi ang kanyang bank account para tingnan ang bayad sa magic stones at nakita niyang nakakuha siya ng 28, 6,120 yen, at dahil malaking halaga ito, nagpasya siyang bumili ng regalo para kay Natsu. Ang kanyang kapatid.
Pagkalipas ng isang oras, dumating siya sa hospital dala ang mga cupcakes at kumatok sa pinto ng kwarto ni Natsu para sabihing papasok na siya. Nagulat din ang nurse nang makita ang dami ng cupcakes na dala niya. Pagpasok niya, mahimbing na natutulog si Natsu. Napangiti siya habang nakatitig sa kanyang kapatid. Tinapik niya ang ulo ni Natsu habang sinasabi sa sarili na hinding-hindi niya hahayaang mamatay uli si Natsu sa pangalawang pagkakataon na ito ng kanyang buhay. Nakalikom na siya ng sapat na mga piraso para sa layuning iyon at may dahilan siya kung bakit inaya niya ang healer kanina para mag-party kasama niya. Alam niyang sinuwerte siya na makilala ang babaeng iyon dahil tingin niya ay magiging mahalaga ang oras nito para sa treatment ni Natsu. Pagkatapos mag-isip, binuksan niya ang fridge para i-refrigerate ang mga cupcakes pero wala nang sapat na space kaya nagpasya siyang kainin na lang ang kalahati nito. Dumaan ang nurse kanina sa kwarto ni Natsu kaya ang akala niya ay lahat ng cupcakes na dala ni Kyumi ay para lang sa sarili niya. Pagkakain, lumabas siya ng hospital at naupo sa isang bleacher. May tinawagan siya sa phone at nagpakilala siya. Nagulat ang taong tinawagan niya at sinabing bihira lang siyang tumawag. Gusto ko lang sabihin na tapos na ang task ko, sabi ni Kyumi, at lumabas na si Alice pala ang tinawagan niya. Napangiti si Alice nang makumpirmang nakuha talaga ni Kyumi ang Frozen Shadow bilang isang classless. Narinig niya si Kyumi sa phone na nagpapasalamat sa kanya at naniniwala itong dahil kay Alice kaya siya naging mas malakas. May mga expectations ka pala ha, gusto mo bang ikwento ko sa'yo ang tungkol sa ibang mga dungeons? Tanong ni Alice pero biglang sumagot si Kyumi ng hindi. Sinabihan niya ang babae na may tao siyang gustong i-train at gusto rin niyang humingi ng pabor kay Alice dahil malawak naman ang network ng impormasyon nito. Tutal, nakikita naman niyang promising healer yung healer na nakilala niya kanina kaya gusto niyang ilagay ni Alice ang babaeng iyon sa isang party kasama ang isang necromancer. Nalito si Alice at tapat na sinabi sa kanya na medyo weird ang kanyang mga paraan. Sumagot naman si Kyumi na mas exciting iyon sa ganoong paraan, sa synergy ng isang necromancer at isang healer. Naniniwala siyang yung healer na nakilala niya ay pwedeng maging sobrang lakas, isang kaalaman na hindi pa alam sa panahong ito. Narinig niyang sumagot si Alice na posible ang gusto niya pero kapag nagawa niya ito, dapat ay may utang na loob na si Kyumi sa kanya. Nena si Kyumi pero para maging sapat ang lakas ng healer na iyon at matulungan ang kapatid niyang si Natsu, pumayag siya sa babae. Sige, bahala ka na, sabi niya habang inaalala ang mukha ng healer na nagtiwalang ipaubaya ang lahat sa kanya. Sige, ako na ang bahala dyan para sa'yo, sagot ni Alice at nagpasalamat naman si Kyumi. Tumawa si Alice pagkababa ng tawag habang sinasabing talagang interesting na tao itong si Kyumi. Kinabukasan, dumiretso si Kyumi sa Adventurers Guild at tuwang-tuwa ang attendant na ibalita sa kanya na sa wakas ay naging E-class adventurer na siya ngayon. Congratulations Kyumi-san. Sabi niya, inabot niya ang congratulatory frame kay Kyumi at tinanggap ito ni Kyumi nang walang kemo emosyon o excitement. Tulala ang babae dahil simpleng nag-wave lang ng goodbye si Kyumi sa kanya ng napakalamig. Noong paalis na si Kyumi, sinabihan siya ng attendant na malaking bagay ang maging E-class dahil alam niyang maraming tao ang sumusuko bago pa man makarating sa level na ito. Wala pa ring reaction si Kyumi kasi galing naman siya sa S-class at bumagsak lang sa F-class pagkatapos ng lahat. Sa oras na ito, may narinig na ingay si Kyumi sa likod niya at nang tingnan niya ito, nakakita siya ng mga taong nakaposos, tatlo sila at tinatawag silang mga revenants, mga D-class adventurers. Tinitigan sila ni Kyumi at alam niyang ang tatlong ito ay mga adventurers na nakagawa ng krimen at kinatatakutan sila ng ibang adventurers. Biglang sinabi ng attendant na mahirap talagang task para sa kanya ang pumili ng leader para sa mga revenants. Nagrereklamo siya na dahil dito ay mahihirapan na naman siyang magdesisyon sa pagkakataong ito rin. Sa gulat niya, nag-offer si Kyumi na siya na ang gagawa nito. Tinanong niya si Kyumi kung sigurado ba talaga siya dahil alam niyang lahat ay takot sa task na ito. Sinabi naman ni Kyumi sa kanya na ayos lang ito sa kanya, tsaka alam niyang ang task na ito ay magbibigay sa kanya ng pera. Bukod pa roon, confident siya dahil alam niya kung paano iha-handle ang mga revenant na ito. Ito ay kung gaano kalalim dapat niya isali ang kanyang sarili sa pag-aalaga at impormasyon. Naintindihan ko, malaking tulong ito sa akin, ipapaubaya ko na sayo, sabi ng attendant sabay abot ng contract kay Kyumi.
Samantala, isang revenant ang sumigaw sa sakit dahil sa choker sa kanyang leeg. Nasa labas sila kasama ang dalawang inspectors at si Kyumi. Inabot ng inspector sa kanya ang button bracelet na magpapadala ng electric current sa mga chokers na iyon. Tinanggap naman ito ni Kyumi. Sa mundong ito, kahit criminal ang isang tao, basta may talent sila ay pinapayagan pa rin silang magtrabaho bilang adventurer. Isinuot ni Kyumi ang bracelet habang inuutusan siya ng inspector na pindutin ang button kung maramdaman niyang may ginagawang kahina-hinalang galaw ang mga criminal na ito. Narinig ito ng mga revenant at sinabing may human rights din naman sila. Pinatigil naman sila ng inspector na malapit sa kanila sa kadadaldal ng kanilang mga bibig. Samantala, nakarating na ang mga revenant sa dungeon kasama si Kyumi. Tinanong ng matangkad na lalaki ang pangalan ni Kyumi at sinabi lang nito na tawagin siyang AI. Nagbabala rin siya sa kanila na ito na ang huling pag-uusap na gagawin nila. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang tatlong criminal at nakatayo na sila sa harap ng flaming portal. Medyo maluwag ang supervisor natin ngayon, ganado ako, sabi ng matangkad na lalaki. Sige, ipapaubaya ko na sa inyo, Supervisor San, dagdag pa ng leader ng mga revenant. Pagkatapos ay pumasok na sila sa Inferno Deeps na isang D-rank dungeon. Mainit sa loob dahil sa lava na lumalabas mula sa bulkan. Nagreklamo naman yung matabang lalaki na nakakaabala ang task na ito at dahil doon ay nararamdaman niyang napakalupit ng kumpanya sa kanila. Sinabihan naman siya ng kanyang leader na huwag magreklamo at para sa kanya, binibigyan din sila ni Kyumi ng pagkakataon. Nasa likod lang nila si Kyumi at sinusundan ang dinadaanan nila. Nanatili siyang tahimik habang yung tatlo naman ay biglang tumingin sa kanya na may masamang balak. Alam ni Kyumi na pinaplano ng mga ito na bugbugin siya kaya pinindot niya ang button ng bracelet para parusahan sila pero nagpanik siya dahil hindi ito gumagana. Nakakagulat na madaling sinira ng mga revenant ang choker at itinapon ito sa lupa. Tinitigan sila ni Kyumi ng may galit. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang espada habang naghahanda naman sa laban ang tatlo. Nagpakita pa ng abs at muscle ang leader ng mga revenant habang sinasabing, "Wala akong galit sa iyo, pero kailangan mong mamatay dito." Nagkaroon sila ng malakas na apoy at kumikinang ang kanilang mga mata. Biglang lumabas ang system window ni Kyumi at nagsimula ang isang emergency quest kung saan dapat niyang talunin ang lahat ng kanyang mga kaaway. Nina si Kyumi sa katotohanang laging mahirap na quest ang ibinibigay sa kanya ng system. Napansin din niya na talagang saktong-sakto sa sitwasyon niya ang timing ng system. Pumwesto ang tatlo, habang itinutok naman ni Kyumi ang kanyang espada sa kanila. Bigla namang may lumitaw na higanteng monster mula sa lava, ito ay isang fire slither, isang D-rank monster. Lumapag ito sa lupang kinatatayuan nila at tumalon palayo si Kyumi rito. Sugod ng monster na ito sa topless na kaaway pero nakakagulat na madali niya itong napatay sa isang suntok lang habang sinasabing masyadong mahina ang monster na ito. Kahit D-class lang kami, sa totoo lang ay malapit na kaming maging C-class, sambit niya. Ngayon, natuklasan ni Kyumi na ang class ng mga taong ito ay fighters. Napangiti siya sa pag-aakalang kaya niyang manalo sa laban na ito ng mag-isa.